10 mga pinakakakaibang babaeng mandirigma sa kasaysayan. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang pagiging mandirigma ay hindi lamang nasusukat sa kasarian, at iyan ang pinatunayan ng mga female warriors na lumaban para sa kanilang karapatan at teritoryo. Ang isang tao na may taglay na lakas at tapang ay itinuturing na mandirigma at tiyak na meron din nito ang mga kababaihan. Ngunit sino-sino kaya ang mga babaeng mandirigma na ito? At ano-ano kaya ang kanilang mga nagawa kung bakit sila itinuring na mandirigma? Kaya naman sa video na ito ay kikilalanin natin ang 10 mga female warriors sa kasaysayan. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Tomoe Gozen. Si Tomoe Gozen ay isang kilalang female warrior sa Japan noong panahon ng Kamakura. Ipinanganak siya noong 1157 at kilala sa kanyang husay sa paggamit ng espada at pana at pati na rin sa kanyang tapang sa pakikipaglaban. Lumaki si Tomoe sa isang magulong panahon sa Japan kung saan ang mga samurai ay mahalaga sa pagtatanggol ng mga teritoryo. Nagsilbi siya sa ilalim ng pamumuno ni Minamoto no Yoshinaka na isang leader ng Minamoto clan. Ang kanilang clan ay nakipaglaban sa Taira clan sa Genpei War. Ito ay isang digmaan para sa kapangyarihan sa Japan. Si Tomoe ay hindi lang mandirigma dahil isa rin siyang pinagkakatiwalaang general ni Yoshinaka. Ayon sa The Tale of the Heike na isang classical story sa Japan, si Tomoe Gozen ay inilarawan bilang isang mahusay na mandirigma. Siya ay maganda at malakas. Sinasabing siya ay may lakas na katumbas ng 1,000 mandirigma at kayang lumaban sa kahit sinong kalaban. Kilala siya sa isang eksena sa kwento kung saan tinalo niya ang isang malakas na mandirigmang nagngangalang Uchida Yayoshi at pinugutan ito ng ulo. Samantala, ang pinakadramatic part ng kanyang buhay ay noong labanan sa Awazu noong 1184. Natalo si Minamoto no Yoshinaka sa mga pinsan niyang sina Minamoto no Yoritomo at Minamoto no Yoshitsune. Bago ang huling laban, ay inutusan ni Yoshinaka si Tomoe na umalis dahil ayaw niyang mamatay kasama ang isang babae. Pero sa halip na umalis, ay nanatili si Tomoe at lumaban ng buong tapang. Ipinakita niya sa kanyang huling laban ang kanyang katapangan at dedikasyon sa kanyang Panginoon. Pagkatapos ng Genpei War ay hindi na malinaw ang mga detalye tungkol sa buhay ni Tomoe Gozen. May nagsasabi na siya ay nagpakasal at nag-retire bilang madre, habang ang iba naman ay nagsasabing nagpatuloy siya bilang mandirigma. Ang kawalan ng tiyak na impormasyon tungkol sa kanyang buhay ay nagdagdag sa kanyang alamat at misteryo. Anuman ang nangyari, ang kanyang mga kwento ay nanatiling buhay at naging simbolo ng tapang at karangalan ng mga babaeng mandirigma sa Japan. Number 2, Hua Mulan. Si Hua Mulan ay isang sikat na female warrior mula sa ancient China. Kilala siya sa kanyang tapang at pagmamahal sa pamilya. Ang kanyang kwento ay unang lumabas sa Ballad of Mulan, na isang sinaunang Chinese song na naglalarawan ng kanyang sakripisyo para sa kanyang pamilya at bansa. Noong panahon ng digmaan sa China ay nag-utos ang emperor na bawat pamilya ay magpadala ng isang lalaking member sa hukbo. At doon ay ang ama ni Mulan na matanda na at may sakit ang napili. At upang iligtas ang kanyang ama ay nagdesisyon si Mulan na magbihis bilang lalaki at siya ang sumali sa hukbo. Sa loob ng 13 years ay nakipaglaban si Mulan at ipinakita ang kanyang husay at tapang. Nakilala at iginalang siya ng kanyang mga kapwa sundalo dahil sa kanyang galing sa digmaan. Pero matapos ang maraming tagumpay ay pinili ni Mulan na bumalik sa kanilang tahanan kaysa manatili sa serbisyo. Ang kwento ni Mulan ay nag-iwan ng malaking epekto sa kultura ng China. Siya ay naging simbolo ng determinasyon, tapang at pagmamahal sa pamilya. Nagsilbing inspirasyon din siya sa maraming kababaihan na ipinapakita na kaya rin ng mga babae na magtagumpay sa kabila ng mga hamon. Gayun din, maraming adaptation ang ginawa tungkol kay Mulan sa iba't ibang anyo ng sining at media, kasama na ang mga pelikula, theater at aklat. At ang pinakasikat na adaptation ay ang animated film ng Disney noong 1998 at ang live-action na pelikula noong 2020. Sa kabila ng mga pagbabago sa kanyang kwento, ay nananatili ang kahalagahan ng kanyang karakter bilang isang babaeng handang magsakripisyo para sa kanyang pamilya at bayan, na may hindi matitinag na tapang at lakas ng loob. Ang kasikatan ni Hua Mulan ay higit pa sa isang simpleng kwento.
Ipinapakita nito ang mga halaga ng katapatan, tapang at respeto sa pamilya na nagbibigay inspirasyon hanggang ngayon. Sa modernong panahon ay kinikilala siya hindi lamang bilang bayaning mandirigma, kundi bilang simbolo ng pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ang kwento ni Mulan ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na tapang ay hindi nasusukat sa pisikal na anyo kundi sa puso at kaluluwa ng isang tao. At hanggang ngayon ay patuloy na ipinagdiriwang si Hua Mulan bilang isa sa mga pinaka-iconic na bayani ng China. Number 3, Artemisia I of Caria. Si Artemisia I of Caria ay isang kilalang reyna mula sa Caria na isang rehiyon sa Asia Minor noong 5th century BCE. Kilala siya sa kanyang husay sa pamumuno at sa digmaan lalo na noong Greco-Persian Wars. Anak siya ni Ligdamis I na hari ng Halicarnassus at namuno siya sa kanilang kaharian matapos mamatay ang kanyang ama. Bilang isang babaeng pinuno ay natatangi siya noong panahon niya dahil sa kanyang husay at impluensya. Ang pinakasikat na bahagi ng kanyang buhay ay ang pakikilahok niya sa labanan sa Salamis noong 480 BCE. Siya ay kaalyado ni Xerxes I ng Persia at nagbigay ng mahalagang payo at suporta sa kampanya laban sa mga Greek. Bagamat hindi sinunod ni Xerxes ang kanyang mungkahi na iwasan ang laban sa dagat at magpatuloy na lamang sa lupa, ay ipinakita ni Artemisia ang kanyang husay sa taktika sa labanan. Kahit na natalo ang kanilang puwersa, ay kinilala ni Xerxes ang kanyang tapang at talino. Kaugnay pa nito, isang kilalang kwento tungkol sa kanya sa gitna ng labanan ay ang kanyang pandaraya upang makaligtas. Nang muntik na siyang mahuli ng mga Greek, ay nagpanggap siyang kakampi nila sa pamamagitan ng pagpapalubog sa isa sa kanyang mga barko na pag-aari ng Persya. Dahil dito ay nalito ang kalaban at nakatakas siya. Dahil sa kanyang diskarte ay hindi lamang siya nakaligtas kundi napahanga pa si Xerxes. Bukod sa pagiging isang mandirigma, si Artemisia ay isa ring mahusay na tagapamahala. Sa kanyang pamumuno ay pinaunlad niya ang ekonomiya at seguridad ng Caria na nagresulta sa maayos na pamamahala sa loob ng maraming taon. Ang kanyang mga nagawa ay nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng Persya at Greece. Subalit kahit kakaunti lamang ang documentation tungkol sa kanyang personal na buhay, ang kanyang karakter at pamumuno ay naging inspirasyon para sa maraming historians at writers. Ipinapakita ng kanyang kwento ang tapang at talino na bihira lamang noong panahon niya, lalo na para sa mga kababaihan. Karagdagan, si Artemisia I of Caria ay isang natatanging halimbawa ng isang female leader na hindi nagpatinag sa mga hamon ng kanyang panahon. Ang kanyang husay sa taktika at mahusay na pamumuno ay naglagay sa kanya sa record ng kasaysayan bilang isa sa mga most influential queen ng sinaunang panahon. Number 4, Nakano Takeko. Si Nakano Takeko ay isa ring kilalang female warrior mula sa Japan noong Boshin War na isang civil war sa pagitan ng mga taga-suporta ng shogunate at ng New Meiji government. Ipinanganak siya noong 1847 sa Edo at lumaki sa isang pamilya ng mga samurai. Bata pa lang siya ay magaling na siya sa martial arts at sa paggamit ng naginata. Ito ay isang sandata na parang sibat na may mahabang talim. Nag-aral si Takeko sa ilalim ng kanyang ama na si Nakano Heinai at pagkatapos ay sa ilalim ni Akaoka Daisuke na isa namang kilalang guro ng martial arts. Bukod sa pakikipaglaban ay nag-aral din siya ng tula, calligraphy at literature na bahagi ng samurai tradition. Sa edad na 16 ay nagkaroon ng alitan si Takeko at ang kanyang ama kaya umalis siya sa kanilang bahay at pumunta sa Aizu. Doon ay sumali siya sa militar ng Aizu clan. Nang sumiklab ang Boshin War ay lumaban si Takeko para ipagtanggol ang Aizu laban sa mga empire forces. Sa labanan ng Aizu noong 1868 ay pinamunuan niya ang isang grupo ng mga babaeng mandirigma na tinatawag na Joshitai. Ang grupong ito ay binubuo ng mga asawa at anak na babae ng mga samurai. Ang tapang at galing ni Takeko sa labanan ay naging simbolo ng kanilang pagtindig at pagsasakripisyo para sa kanilang lupain at tradisyon. Ngunit habang nasa gitna ng labanan ay tinamaan si Takeko ng bala sa dibdib. Alam niyang hindi na siya makakatakas kaya hiniling niya sa kanyang kapatid na si Yuko na putulin ang kanyang ulo upang hindi siya mabihag ng kalaban. Sumang-ayon si Yuko at pinutol ang ulo ni Takeko. Inilibing nila ang kanyang ulo sa ilalim ng isang puno sa templo ng Aizu Bangaiji.
Ang kanyang sakripisyo at tapang ay nagbigay ng inspirasyon sa mga mandirigma ng Aizu. Hanggang ngayon, si Nakano Takeko ay kilala sa kasaysayan ng Japan, lalo na sa Aizu. Tuwing Aizu Autumn Festival ay may grupo ng mga batang babae na nagsusuot ng traditional dress ng Joshitai bilang paggunita at parangal sa kanyang kontribusyon. Number 5. Trong Sisters. Ang Trong Sisters na sina Trong Trak at Trong Ni ay kilalang mga bayani sa kasaysayan ng Vietnam. Ang kanilang paglaban sa pananakop ng Han Dynasty ng China noong 1st century AD ay isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng kasaysayan ng bansa. Sina Trong Trak at Trong Ni ay ipinanganak sa isang kilalang pamilya sa Jiaoqi. Ang kanilang ama ay isang local leader, kaya nagkaroon sila ng edukasyon at natutunan ang tradisyonal na kultura ng Vietnam at ang mga taktika sa digmaan. At si Trong Trak, ang mas nakatatanda sa magkapatid, ay ikinasal sa isang local leader na si Thi Sash. Samantala, sa ilalim ng pamumuno ng Han Dynasty, ang rehiyon ng Jiaoqi ay dumanas ng matinding pagsasamantala. Ang mga patakaran at buwis na ipinataw ng China ay nagdulot ng malawakang kahirapan at kawalan ng katarungan. Si Thi Sash, ang asawa ni Trong Trak, ay lumaban sa mga patakarang ito, kaya pinatay siya ng mga officials ng Han. Ang pagkamatay ni Thi Sash ang naging dahilan para simulan ng magkapatid na Trong ang kanilang paghihimagsik noong 40 AD. Nakakuha sila ng suporta mula sa iba't ibang tribo at mga local leaders. Sa kanilang pamumuno ay nagawang palayasin ng mga Viet ang mga Chinese mula sa rehiyon at itinatag nila ang isang malayang kaharian. Si Trong Trak ay naging reyna na kilala bilang Trong Nu Vuong. Sa loob ng 3 taon ay nagtagumpay silang palakasin ang kanilang kaharian at panatilihin ang kalayaan laban sa mga pagsalakay ng China. Nagtayo sila ng mga kuta at nagpasa ng mga patakaran na nakatuon sa ikabubuti ng kanilang mga nasasakupan. Ngunit noong 43 AD ay nagpadala ang Han Dynasty ng isang malakas na puwersa sa ilalim ni General Mayuan upang muling sakupin ang rehiyon. Sa kabila ng kanilang tapang at kasanayan sa digmaan ay natalo ang mga puwersa ng Trong. Dagdag pa rito, ayon sa alamat, upang maiwasan ang pagkabihag, sina Trong Trak at Trong Ni ay tumalon sa Hat River at nalunod. Ang kanilang sakripisyo ay nagdulot ng matinding paggalang at pagmamahal mula sa mga tao at sila ay itinuring na mga martir. Number 6. Kutulun. Si Kutulun ay isang kilalang mandirigma mula sa Mongolia noong 13th century. Anak siya ni Kaidu at bahagi ng Borjigin clan na isang makapangyarihang pamilya sa imperyo ng Mongolia. Lumaki si Kutulun sa gitna ng maraming labanan para sa kapangyarihan sa Asya. Sumikat siya dahil sa kanyang husay sa pakikipaglaban at malakas na pangangatawan. Bata pa lang ay ipinakita na ni Kutulun ang kanyang galing sa pagsakay sa kabayo, paggamit ng pana at wrestling. Sa wrestling ay wala siyang katulad. Maraming mandirigma ang sumubok na talunin siya ngunit hindi sila nagtagumpay. Subalit nagkaroon naman siya ng kakaibang hamon. Sinuman ang gusto niyang pakasalan ay kailangang talunin siya sa wrestling. Ang ibibigay ng mga natatalo ay 100 kabayo. Dahil dito ay nakalikom siya ng libu-libong kabayo na nagpapatunay ng kanyang galing. Samantala, hindi lang sa wrestling nagtagumpay si Kutulun. Sumali rin siya sa mga laban ng kanyang ama laban sa iba't ibang kaaway, kasama ang mga hukbo ng Yuan Dynasty na pinamumunuan ng kanyang pinsan na si Kublai Khan. Madalas siyang inilalarawan bilang pangunahing general ng kanyang ama na tumulong upang manalo sila sa maraming labanan at mapanatili ang kanilang teritoryo. Ang kanyang husay at talino sa taktika ay lubos na kinilala. Pero kahit nagtagumpay siya bilang mandirigma ay marami pa ring kwento at alamat ang umiikot tungkol kay Kutulun. Ayon sa ilang salaysay ay naging malapit siya kay Marco Polo, na isang kilalang manlalakbay mula sa Venice na nagbigay ng mga detalye tungkol sa kanyang buhay at mga nagawa. Habang tumatanda ay patuloy na kinilala at iginagalang si Kutulun, hindi lamang bilang mandirigma kundi pati na rin bilang leader ng kanilang lipunan. Ang kanyang buhay ay patunay ng kanyang tapang, kakayahan at dedikasyon sa kanyang pamilya at tribu. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing inspirasyon sa maraming tao, lalo na sa mga kababaihan bilang halimbawa ng paglaban para sa kanilang karapatan sa isang lipunang madalas pinamumunuan ng kalalakihan. Number 7. Lozen. Si Lozen ay isang kilalang mandirigma at shaman ng Apache.
Ipinanganak siya noong kalagitnaan ng 1800s sa lugar na ngayon ay New Mexico. Siya ay bahagi ng Chiricahua Apache at kapatid ni Chief Victorio na isang kilalang leader ng Apache. Si Lozen ay kilala bilang magaling na mandirigma at spiritual leader na may kakayahang tukuyin ang kinaroroonan ng mga kaaway gamit ang ritual. Bata pa lang ay ipinakita na ni Lozen ang kanyang husay sa pakikidigma. Natutunan niya ang paggamit ng armas at strategy mula sa kanyang kapatid na si Victorio at iba pang mandirigma ng tribo. Ang kanyang galing sa pakikipaglaban ay nagbigay sa kanya ng respeto mula sa kanyang mga kasama. Bukod dito, si Lozen ay kilala rin sa kanyang tapang at dedikasyon sa kanyang tribo. Maraming beses siyang naging pangunahing tagapagtanggol ng kanilang kampo at pamilya laban sa mga sumasalakay na Amerikano at Mexicans. Samantala, si Lozen ay hindi lang magaling na mandirigma, siya rin ay isang spiritual leader. Ayon sa mga kwento ng Apache, may kakayahan siyang tukuyin ang presensya at direksyon ng mga kaaway. Ginagamit niya ang kanyang mga kamay at mga ritual para makipag-ugnayan sa mga espiritu at malaman kung nasaan ang mga kaaway. Ang kakayahang ito ay maraming beses na nakatulong sa kanilang tribo para makaiwas sa mga panganib. Kilala rin siya sa kanyang kaalaman sa tradisyonal na panggagamot, kung kaya't mahalaga siya sa kanilang komunidad. Dagdag pa rito, sumali si Lozen sa maraming laban ng Apache laban sa mga puwersa ng United States at Mexico. Nang mamatay si Victorio noong 1880, ay nagpatuloy si Lozen sa pakikipaglaban kasama si Geronimo na isa pang kilalang leader ng Apache. Naging bahagi siya ng mga huling laban ng Apache laban sa mga sundalo ng United States. Ang kanilang paglaban ay upang mapanatili ang kanilang kalayaan at lupain laban sa mga mananakop. At noong 1886 ay matapos ang matagal na pagtugis at maraming laban, napilitan si Geronimo kasama si Lozen at iba pang mandirigma na sumuko sa hukbo ng United States. Dinala sila sa iba't ibang lugar upang ikulong, kabilang na dito ang Fort Marion sa Florida at Fort Sill sa Oklahoma. Number 8. Gudit. Si Gudit na kilala rin bilang Yodit o Judith ay isang reyna at mandirigma sa Ethiopia noong 10th century. Siya ay kilala dahil sa kanyang mga aksyon na nagdulot ng malaking pagbabago sa kanilang rehiyon. Si Gudit ay isang leader ng tribong Agaw, na isang grupo ng mga tao na matagal nang naninirahan sa northwest part ng Ethiopia. Isa sa mga kilalang bahagi ng kanyang buhay ay ang kanyang pag-aalsa laban sa kaharian ng Aksum. Ang Aksum ay isang makapangyarihang kaharian sa northern Ethiopia na may malaking impluensya sa trading sa rehiyon ng Red Sea. Pinamunuan ni Gudit ang isang kampanya upang pabagsakin ang kaharian. Sinakop at sinunog niya ang mga pangunahing lungsod ng Aksum, kabilang na dito ang kapital nito, na nagresulta sa malawakang pagkawasak at kaguluhan. Ang mga dahilan ni Gudit sa kanyang pag-aalsa ay pinagtatalunan pa rin. May mga nagsasabi na ito ay dahil sa personal na paghihiganti dahil sa masamang pagtrato sa kanya ng mga hari ng Aksum. Ang iba naman ay naniniwala na ito ay bahagi ng mas malaking kilusan ng kanyang tribo upang makuha ang kapangyarihan sa rehiyon. Anuman ang dahilan ay malinaw na ang kanyang kampanya ay nagdulot ng malaking epekto sa kasaysayan ng Ethiopia. Ang kanyang pagsakop ay nagresulta sa pagbagsak ng Aksumite Empire at nagbigay daan sa paglitaw ng mga bagong kaharian sa rehiyon. Maliban pa rito, ang pagkakakilanlan at relihiyon ni Gudit ay isa pang usapin. May mga nagsasabi na siya ay isang Hudyo batay sa kanyang pangalan na Yodit, na malapit sa pangalang Judith sa Biblia. Ang iba naman ay naniniwala na siya ay isang Kristiyano o isang pagan. Ang kanyang relihiyon at mga paniniwala ay hindi malinaw sa mga rekord ng kasaysayan. Ngunit malinaw na siya ay isang makapangyarihang leader. Ang mga epekto ng kanyang paghahari ay naramdaman sa loob ng maraming siglo pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang kanyang kampanya ay nag-iwan ng bakas ng pagkawasak at kaguluhan na nagbago sa politika at lipunan sa Northern Ethiopia. Sa kabila ng mga kontrobersya at hindi pagkakaintindihan tungkol sa kanyang buhay at mga dahilan, si Gudit ay nananatili bilang isang mahalagang personality sa kasaysayan ng Ethiopia, na isang simbolo ng lakas at determinasyon ng isang babae na nagawang baguhin ang takbo ng kasaysayan ng kanyang bansa. Number 9. Jean Hachette. Si Jean Hachette ay isang bayani mula sa France na kilala sa kanyang kabayanihan noong June 27, 1472.
Ipinanganak siya bilang si Jean Fourquet sa bayan ng Beauvais sa rehiyon ng Picardy. Ang kanyang tapang ay naging inspirasyon sa marami at naging simbolo din siya ng lakas ng loob. Noong 1472 ay inatake ang Beauvais ng mga Burgundian na pinamumunuan ni Charles the Bold. Kulang sa depensa ang bayan at halos masakop na ito, ngunit nagkaisa ang mga mamamayan upang ipagtanggol ang kanilang tahanan. Si Jeanne, na isang simpleng babae, ay nagpakita ng matinding tapang. Kumuha siya ng palakol at lumaban sa mga mananakop. Nakuha niya ang flag ng Burgundian mula sa mga pader ng Beauvais na nagbigay ng lakas ng loob sa iba pang tagapagtanggol ng bayan. Dahil sa kanyang kabayanihan ay pinarangalan siya ni King Louis XI. Inimbitahan siya sa korte at binigyan ng mga privileges. Nagsimula rin ang annual celebration sa Beauvais na tinatawag na Fête de Jean Hachette tuwing June 27. Sa parade ay nagdadamit ang mga kababaihan ng Beauvais bilang mga sinaunang mandirigma. Bilang paggunita sa kabayanihan ni Jean, si Jean Hachette ay naging simbolo ng tapang ng mga kababaihan sa France. Ang kanyang kwento ay patuloy na isinasalaysay mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod pa bilang paalala na ang tapang at determinasyon ay walang kinikilalang kasarian. Ang kanyang pangalan ay buhay sa kasaysayan ng Beauvais at ng buong France bilang halimbawa ng tunay na kabayanihan. Ang aksyon ni Jean Hachette ay nagpakita rin ng kahalagahan ng pagkakaisa sa harap ng panganib. Hindi lamang siya dumepensa, kundi naging inspirasyon din siya sa mga mamamayan ng Beauvais upang magkaisa at labanan ang mga mananakop. Pero tuwing Fête de Jean Hachette ay hindi lamang ipinagdiriwang ang kanyang kabayanihan, kundi pinapaalala rin sa lahat ang kahalagahan ng pagkakaisa at determinasyon sa harap ng mga pagsubok. Number 10. Mochizuki Chiyome. Si Mochizuki Chiyome ay isang kilalang babae sa kasaysayan ng Japan na naging bantog bilang isang kunoichi o female ninja noong panahon ng Sengoku. Ipinanganak siya noong 16th century sa isang panahon kung kailan may nagaganap na digmaan at kaguluhan sa Japan. Galing siya sa isang pamilyang samurai sa rehiyon ng Koga at naging asawa niya si Mochizuki Nobumasa na isang samurai na naglingkod kay Takeda Shingen na isa naman sa pinakamakapangyarihang pinuno noong panahon niya. Pagkatapos mamatay ng kanyang asawa sa labanan, ay hinikayat siya ni Takeda Shingen na gamitin ang kanyang kakayahan at impluensya para bumuo ng isang grupo ng mga babaeng espiya. Bilang kunoichi ay nag-recruit si Chiyome ng mga ulila, mga babaeng biktima ng digmaan at mga babaeng napilitang magtrabaho bilang mga entertainers. Tinuruan niya sila ng iba't ibang kasanayan tulad ng martial arts, paggamit ng mga sandata, pag-akyat sa mga pader, paglangoy at pagpapakalat ng impormasyon upang maging mahusay na espiya at tagalutas ng mga secret mission. Itinatag niya ang kanyang operasyon sa isang lihim na paaralan sa rehiyon ng Kai, sa ilalim ng proteksyon ni Takeda Shingen. Ang mga babaeng sinanay ni Chiyome ay kilala bilang mga miko, na mga babaeng pari sa Shinto na nagsisilbi sa mga templo. Sa kanilang pagkukunwari bilang mga miko, ang mga kunoichi ni Chiyome ay naglalakbay sa iba't ibang bahagi ng Japan upang mangalap ng impormasyon, maghatid ng mga mensahe at magsagawa ng mga lihim na operasyon para kay Takeda Shingen. Kaugnay din nito, ang ambag ni Mochizuki Chiyome sa militar at espiya ng clan ni Takeda ay napakahalaga. Ang network ng mga kunoichi ay nagbigay ng mahalagang impormasyon na nagdala ng tagumpay sa mga labanan at mga plano ni Takeda Shingen. Subalit kahit lihim ang kanilang mga gawain, ang mga aksyon ng kanyang grupo ay naging bahagi ng alamat ng mga ninja sa Japan. Samantala, si Mochizuki Chiyome ay hindi lamang simbolo ng lakas at talino ng mga kababaihan sa kasaysayan ng Japan, kundi patunay rin ng kahalagahan ng espiya at mga secret operations sa digmaan. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang kwento ay nanatiling inspirasyon para sa marami at kinikilala siya bilang isa sa pinakarespetadong kunoichi sa kasaysayan ng Japan.